Nabuntis ako ng stepfather ko. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng iyong programa. Naway kapulutan ng aral ang kukwento ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lena, taga Pangasinan. Maagang nabiyuda ang nanay ko, dalawa kaming magkapatid. Ako ang panganay, lalaki naman ang bunso. 10 taong gulang pa lang ang kapatid ko habang ako naman ay 15 taong gulang nung lumayapang tatay namin. Dahil sa sakit. Saksi kami sa lahat ng hirap na pinagdaanan namin, lalo na ng nanay namin at kahit kalabaw, may maipantawid lamang kami. Madaming tao ang nilapitan ng nanay ko upang hingan ng tulong, ngunit walang ni isang tumulong sa amin, kaya napilitan kaming huminto sa pag-aaral. Ayoko sanang huminto noon dahil pangarap ko talaga ang makapagtapos ng pag-aaral para maiahon sa hirap ang mga magulang ko. Pero no choice ako dahil hirap talaga kami. Ilang taon na nagtiis kami sa daily routine namin. Naglalabada ang nanay ko, tinuturuan ko naman hanggang sa pagtupit pamamalansya. Tumatanggap din siya ng mga patinda ng kung ano-ano. Naranasan namin magkapas, makiani ng mais, lahat ng hirap danas namin, pero hindi pa rin namin naramdaman ang ginhawa. Dumating sa puntong nagkasakit ang nanay ko at namalimos kami ng awa sa mga kamag-anak namin, pero never silang tumulong. Kaya pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para guminhawa kami. Isang araw, napag-usapan namin ng nanay ko na mamasukan siya sa Maynila para kahit paano ay makabalik kami sa pag-aaral. Pumayag kami ng kapatid ko. Laking tuwa at pasalamat namin dahil naging maganda ang napasukan ng nanay ko. And to make the long story short, after almost a year, umuwi ang nanay ko kasama ang kanyang bagong asawa, stepfather namin. Gwapong amain ko at itago na lang natin siya sa pangalang Henry. Mabait siya, responsable. May kaya sa buhay. Siya ang nagpaaral sa amin ng kapatid ko hanggang makatapos kami ng college. Mas swerte kami sa kanya dahil tinuring niya kaming parang tunay niyang anak. Pero dumating ang araw na nagkasakit ang nanay ko at saka siya mangpalad ay yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Napakasakit mawalan ng magulang, lalo na ang ina na naging kaagapay sa aming paglaki. Lumipas ang ilang taon, unti-unti kong napansin na may kakaibang tingin sa akin ang aming amain. May mga kilos din siyang kakaiba gaya ng pagiging extra sweet. Hanggang sa dumating ang araw na hinahawakan at pinipisil-pisil niya ang mga kamay ko. Nakaramdam ako ng kakaiba tuwing ginagawa niya yun. Di ko itatangging gusto ko yung mga ginagawa niya. Alam kong mali dahil amain ko siya, pero unti-unti akong nakaramdam ng pagmamahal sa amain ko hanggang sa nagtapat na din siya ng nararamdaman niya sa akin. Mutual feelings kami. At doon nag-umpisa ang binuo naming intimate relationship. At bilang respeto sa nanay ko, ay pinuntahan namin siya sa kanyang puntod upang magpaalam. Nagpakasal kami ni Henry at bumuo ng pamilya. Sa ngayon ay 3 na ang anak namin at masaya ako sa piling niya. Never niyang pinaramdam ang lungkot at never kaming naghirap sa piling niya. Masasabi kong super blessed ako dahil siya ang naging stepfather ko, eventually naging asawa ko. Sana po ay may matutunan kayo sa kwento ko. Salamat po. Well, congratulations sa'yo girl dahil naging maganda ang kapalaran mo. Saludo ako sa iyong pagiging mabuting anak at ina ng mga anak mo.